January 4, 2025, 1:30 PM ito ng hapon. Katatapos ko lang kumain ng tanghalian. Ang ginawa ko ay nanonood muna ako ng isang noontime show. May narinig akong nagkakagulo. Mga taong nagtatakbuhan at tumunog ang fire alarm bell. Lumabas ako ng aking silid at nakasalubong ko ang aking anak na si Ray at sinabi niya sa akin na may sunog. Lumabas ako ng aking tinitirhan at nakita ko ang mga tenants may daladalang mga gamit. Tinanaw ko ang sunog. Nakita ko sa rooftop ng Saura Family House. Kinuha ko ang aking phone, nagdial ng 911 National Emergency Hotline. Nag-report ako ng sunog na nagaganap. Pagkatapos ko magulat ay lumabas uli ako. Nakita ko ang mga maintenance at mga kalalakihan nagmamadali at may dalang mga fire extinguisher papunta sa third floor kung saan nagaganap ang sunog. Ilang minuto pa lumipas. Dumating ang mga fire volunteer. May hila-hilang mga hose. Itinuro ko kung saan sila dadaan upang marating ang third floor kung saan ang sunog ay nagaganap. Habang padami ng padami ang mga dumating na pamantay sunog, naalala ko ang aking kapatid na si Ramon Jr. at kanyang may bahay na si Fatima. Umakyat ako sa kanilang tinitirhan. Nakabukas, ngunit walang tao sa kanila. At ako'y dumaling lumabas. Nilako ang pintuan nito. Pagkalabas ko ng gate, napakaraming tao sa labas. At nagkalat ang mga gamit. Kanila itong binabantayan. Halos mapuno ng fire truck at tagapamatay sunog ang kabuuan ng kalye. Nagtanong-tanong ako at may nakapagsabi na si Manong Boyet at si Manong Fatima ay nasa katabing gusali lang. Agad ko silang pinuntahan at nang sila akin nakita, nagtanong at kinamusta sila. Ang sagot ay okay naman daw sila. Ako'y muling bumalik sa loob ng compound. Nagtabi ng mga nahuhulog ng mga bagay sa daanan na pwede makapagbalam sa galaw ng pamatay sunog o makadisgrasya sa mga tao. Ako rin nagmamatsyag sa mga taong gusto magsamantala hanggang sa tuluyang naapula ang sunog. Kaming lahat na nakatira sa compound ay walang nasaktan. Salamat po, Lord. Maraming salamat rin sa mga unang responder na mga maintenance, gwardiya at mga kalalakihan na nakatira sa compound. Mas inuna ang pag-apula ng apoy sa mabilis nilang galaw sa pagpapuga ng mga fire extinguisher. Dahil dito, nasugpo ang paglaki ng apoy, kaya di na nakatawid sa mga kalapit gusali na gawa ng light materials. Thank you sa fire volunteer at sa mga membro nito at sa Bureau of Fire Protection na mabilis nilang pagdating at napabilis ang pag-apula ng apoy. Mabuhay kayo. Maraming salamat po, Lord. Mapapanood ninyo dito ang mga video at picture ng insidente nito.